Department of Agriculture isinusulong ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law para maibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na magtakda ng presyo sa palay at makontrol ang importasyon ng bigas. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Patuloy na isinusulong ng Department of Agriculture at National Food Authority ang pagtatakda ng floor price para sa mga bibilhing palay sa mga magsasaka. Kailangan lang maaprubahan muna ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Sa ilalim ng isinusulong na batas, maibabalik ang regulatory powers ng NFA. Kabilang na nga ang pagtatakda ng tamang floor price sa palay. Ito'y para maiwasan ang pagkalugi o pananamantala sa mga magsasaka. Makatutulong din ng ceiling price sa merkado para naman maiwasan ang overpricing ng bigas. I'm sure ang production cost ang magiging basihan ng floor price, meaning hindi siya bababa sa production cost ng bawat lugar. Kasi iba-ibang lugar, iba-iba rin naman ang production cost. So, I think, hintayin na lang natin, no? Sa ngayon, wala pa tayong estimate dyan. Bukod dito, makokontrol na rin ng NFA ang rice importation. Dito, bibigyan ng proteksyon ng mga magsasaka tuwing harvest season. Samantala, tiniyak naman ng NFA na sapat at sobra pa ang rice buffer stock na kayang tumagal ng halos 2 linggo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbili ng NFA ng palay sa mga magsasaka. Sa totoo lang, over na kami sa target namin for this season. Nasa almost 140% na kami na na-achieve for our target. In fact, pwede na kami sanang huminto, pero siyempre iniintindi natin yung ating mga magsasaka na gusto pang magbenta. Sa ngayon, tuloy ang pagbili ng palay sa mga magsasaka ngayong tag-ulan at huling bahagi ng harvest season. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.